Hello guys, magandang araw po sa inyo pong lahat. This is Kim Angela Cinco. Hello po. So, ang topic po natin ngayon ay ang tungkol sa the reasons to do not vlogging in supermarkets. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo pinagbabawalan na mag-video sa loob ng grocery stores o sa mga supermarkets. Okay, simulan na natin. Number 1, private property rights and commercial establishments, which means legal authority to establish rules and regulations about video recording devices inside the store. Ito po sa mga rason para maiwasan po natin ang legal potential issues, no? So, ito po yung mga patakaran na dapat po nating sundin. Okay. Number 2, right to privacy. The law is Data Privacy Act of 2012, Republic Act number 10173. Ito ay ang batas para sa mga pagbibidyo, social media at paggamit ng ng privacy at ang mga news platforms. So, yung yung Data Privacy Act, ito po yung sa natin, social media platforms natin, no? Tulad niyan, yung pagbablog, may mga rules diyan kung papayagan ka o hindi. Kapag hindi ka pinayagan, sumunod na lang. Kasi nandito ang batas eh. May mga batas kasi tayong pinapairal na dapat nating sundin ito. Kasi once na nilabag natin ito, maaari tayong makasuhan nito. Yung paglabag sa Data Privacy Act. At saka dagdag pa nito, it is a violation of their privacy during recording. Ayan. Yung mga paglabag sa privacy, habang nagre-record ka sa loob ng stores, ito talaga yung case. Okay. Tapos sa number 3 naman tayo, intellectual property considerations. The Intellectual Property Code of the Philippines, Republic Act number 8293. It protects the rights of intellectual property owners, including the owners of trademarks, copyrights, and other proprietary materials. So, yung Intellectual Property Code of the Philippines, ito po yung protection sa intellectual property owners na nagpoprotekta sa nila sa mga business. Gaya niyan. Yun, di ba? Private sector yon. Kaya nagkakaroon sila ng intellectual property consideration. Okay. Number 4, policies and management discretion. Ang ibig sabihin po nito, upang maprotektahan ang kanilang business interests at maiwasan ang potential legal issues or ang potential legal complications na nag-uugnay sa privacy at intellectual property laws. Sa mga ganitong kaso, may mga management na tinatawagan nila ang mga local authorities, yung mga individual refuses to comply with the store's rules. Ang ibig sabihin nito,
Yung policies and management discretion, ito yung pagprotekta ng business interest ng ating mga negosyante. Yung mga properties nila, no? It is called the intellectual property laws. Okay. Number 5, consent and legal liability. The individual recording to various legal claims, including invasion of privacy, breach of the store privacy, intellectual property infringement. Ito po yung mga tatlong batas na ito. This loss is failure to obtain the necessary consent can expose this individual recording loss and footages of privacy law. And then, pang number 6 naman tayo. Penalties and legal recourse. Ano ang mga parusa? Ano ang kaso? Kapag may nag-complain, maaari siya mag-complain sa National Privacy Commission o NPC. If a person's privacy rights under the Data Privacy Act can be violated, the NPC can investigate and impose administrative fines or penalties, as well as recommend the filing of criminal charges if warrant. Okay, sa ilalim ng Intellectual Property Code, nakadepende sa severity of the violation, maaari siyang makasuhan sa kung sino ang lumalabag sa video recording policy violation at damages o criminal charges na nag-uugnay ito sa Data Privacy Act Law. So, ayan. So, ayan guys, na-explain ko na po sa inyo po yung mga rason kung bakit pinagbabawal tayo mag-vlog sa loob ng stores. Like the groceries or supermarkets. Okay. Mabuhay po tayo. Mabuhay po kayong lahat. God bless po. Bye! Bye-bye na po!